Bakit may mga mag-asawang nagsasamang masaya, yung iba, giyera? Nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating miniseries na pinamagatang kong 20 paraan upang maging masaya ang pagsasama at nasa pang-apat na tayo. Pero banggitin ko muna yung tatlong na kung bakit masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Una, may pagsisiping. Pangalawa, kapwa masipag at responsable. Pangatlo, isinasaalang-alang ang naramdaman, damdamin o opinyon ng asawa. Pang-apat, kahit di gaanong kasundo ang biyenan o in-laws ay nire-respeto. Pero mas mainam na kasundo natin lahat ang in-laws. Sa totoo lang, hindi talaga pwedeng hindi makialam ang ating magulang, lalo na kung naramdaman niyang naapi ang kanyang anak na lumuluha pa sa kanyang harapan. Pero sasabihin na nga ba o sasabihin ng ibang magulang ay huwag tayong makialam dahil away mag-asawa lang yan. Pero sa totoo lang, deep within, deep inside, apektado ka bilang magulang. Ang issue ba naman ay pera, padala, kabit, tapos hindi ka makikialam? Parang hindi yata o dispalinghado yata sa pananaw ng ibang magulang niya. Hindi ibig sabihin ay kinokonsente mo na agad. Subalit ang totoo niyan, nakikinig ka at kapag nakikinig ka, naapektuhan ka. Lalong-lalo na sa OFW, ito na yata ang pangkaraniwang problema. Ang pera, ang padala, ang kabit, tapos dagdagan pa ng nagre-rebelding mga anak o apo. Hindi na pumapasok sa eskwela, nababarkada, natuklasan mo, naglalamyerda na at minsan nga nakasalubong mo pa sa mall. Yan ang mga bagay na mamumuhunan ka talaga ng oras, ng lakas, ng pera at pasensya upang masolusyonan ang problema sa loob ng pamilya. Pero ang desisyonan mong mapanatili ang maayos na pakikitungo mo sa iyong biyenan at sa iba pang mga in-laws sa kabila ng mga indifferences nyo, ay nako, sobrang effort na yun at isang kabutihan na yun na pwede mo nang ipagmalaki kahit kanino. Yung pinagtatakpan mo pa sila sa iba kahit gustong-gusto mo nang ibulgar yung masasamang ugali nila. Malaking bagay na yun, yung hindi ka naninira ng reputasyon ng iba, lalo na't biyenan mo naman. Kung walang perfect na magulang, natural, wala ring perfect na biyenan. Maaari kasundo mo ang biyenan mong lalaki, pero hindi ang biyenang babae o vice versa. Kung hindi mo kasundo yung dalawa, malamang dun sa mga anak niya. Tanggapin na lang natin sa ating sarili na lahat ng tao ay may kahinaan. Kaya kung may salo-salo o selebrasyon, pumunta ka kahit labag sa iyong kalooban, lalo pat imbitado ka naman. Dahil kung hindi ka pupunta, malamang ikaw ang pagchismisan. Ang pagpunta mo sa okasyon ay hindi nangangahulugan, unaffected ka, unbothered ka dahil tao ka pa rin namang nasaktan. Minsan nga, babasagin pa ang ating damdamin at konting kibot lang, nagre-react tayo. Kaya lang, mas pinapahalagan mo, mas pinapanindigan mo ang mabuting asal, ang mabuting ugali at ang karakter na binibuild up mo sa kanila o yung na-build up mo ng karakter. At higit sa lahat, dahil mahal mo ang asawa mo, kaya minamahal mo na rin ang biyenan mo. Yun yata ang pinaka mainam at isang sakripisyong ginagawa ng isang manugap. Alam nyo, pag ganito ang pinapakita nyo sa biyenan nyo, mas gugustuhin ka niya kesa kapwa mo manugang na maramdamin at matampoy na konting kibot lang ay nakasimangot at nagdaramdam. Siyempre, ang pagpapakita mong yun sa okasyon ay hindi isang kakapalan, kundi tanda yun ng pagiging matapang. At uulitin ko o nais kong bigyan ng diin, tandayan ng pagiging mabuting tao kasi hodang ano pang isipin nila. At pwede naman sigurong sumagot, wag lang mas mataas sa boses ni biyenan. Upang maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa, ito na ang panglima. May tiwala sa asawa. Ito na naman tayo na porket dadalo sa batch reunion ng high school, di napapayagan ang asawa dahil nandun yung dating love ni Mr. o ni Mrs. Guys, itutuloy natin ito. Subscribe or follow for more OFW Talks and book reviews. God bless.